Sa bayan ng Tanglaw, tahimik at simple lang ang buhay ni Jovelyn de la Cruz. Lumaki siyang ulila at sa murang edad, si Lola Mina na ang nagsilbing magulang niya. Sa karinderya ng matanda, natutunan ni Jovelyn ang lahat ng kanyang alam tungkol sa pagluluto, pag-aalaga sa mga customer at pakikitungo sa iba't ibang klase ng tao. Sa kabila ng pagiging ulila, hindi siya naging mapait. Sa halip, isang bukas na puso ang ipinakita niya sa bawat taong nangangailangan. Isang umagang abala siya sa pagwawalis ng harapan ng karinderya. Napansin ni Jovelyn ang isang batang lalaki na tila ba hindi alam kung saan pupunta. Baldado ang mga binti nito, naka-wheelchair na marumi at sira-sira, at halatang nanghihina. Kaagad siyang nilapitan ni Jovelyn. "Iho, anong nangyari sa'yo? Kumain ka na ba?" Tanong niya, ngunit hindi sumagot ang bata. Nakayuko lang ito at tila takot tumingin sa kanya. Pinilit niyang umiti, bagamat nalungkot siya sa nakikita niyang kalagayan ng bata. "Halika, may kaunting kanin at ulam ako sa loob. Hindi mo kailangang magsalita kung ayaw mo. Kumain ka lang." Hinilan niya ng dahan-dahan ang wheelchair nito papasok sa karinderya. Habang kinukuha niya ang natirang pagkain mula sa tray, sumulyap siya sa bata na hindi pa rin umiimik. Tahimik itong nakaupo, namumutla ang mukha at halatang gutom na. "Eto kainin mo na. Mainit-init pa to. Huwag kang mag-alala. Walang bayad to." Pag-aalok ni Jovelyn habang iniabot ang plato. Sa umpisa ay hindi gumalaw ang bata. Naghintay siya ng ilang minuto. Sakalang nito marahang kinuha ang kutsara at sinimulang kumain. Ang tahimik ng paligid habang ginunguya ng bata ang bawat subo. Hindi naman umalis si Jovelyn. Nanatili siyang nakaupo sa tabi, nanonood at nagbabantay. "Anong pangalan mo, iho?" Tanong niya pagkatapos ng ilang sandali. Walang sagot. Nakatungo pa rin ang bata. Parang hindi narinig ang tanong. Hindi naman nagpumilit si Jovelyn. "Ako pala si Jovelyn. Dito ako nagtatrabaho, sa karinderya ni Lola Mina. Kung kailangan mo ng makakain, palagi kang pwedeng bumalik dito." Matamis ang ngiti niya habang sinasabi ito, bagamat sa loob-loob niya ay nag-aalala siya. Saan kaya galing ang batang ito? May naghahanap kaya sa kanya? Pagkatapos niyang maubos ang pagkain, tumango lang ang bata at inabot ang plato. "Salamat po." Mahinang sambit nito bago bumalik sa kanyang wheelchair. Parang sinundot ang puso ni Jovelyn. Napansin niyang may mga galos ang braso ng bata, tila galing sa pagkatahulog o pagkakabangga. Hindi niya alam kung paano ito tutugunan, pero alam niyang gusto niyang makatulong. "Mabuti pa, dito ka muna sa karinderya habang nagpapahinga. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Kung gusto mo ng tubig o dessert, sabihin mo lang, ha?" Patuloy niyang pinalakas ang loob ng bata. Mula sa araw na iyon, araw-araw nang bumalik ang bata sa karinderya. Minsan ay tanghali na ito kung dumating. Pero palaging nandyan si Jovelyn. May nakahandang pagkain at palaging may mainit na ngiti. Unti-unti, nakikita niyang nagbabago ang bata. Nawawala ang takot sa mga mata nito. At paminsan-minsan ay nagiiwan ng maliit na ngiti pagkatapos kumain. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin niya alam ang pangalan nito. Palagi itong nakatungo, halos hindi nagsasalita. Pero hindi iyon alintana kay Jovelyn. Para sa kanya, ang mahalaga ay naibibigay niya ang kaunting aliw at pag-asa sa batang tila na wala ng direksyon. Sa bawat paglingon niya, nakikita niyang unti-unti ring tumutubo ang tiwala ng bata sa kanya. May mga pagkakataon pang hinahatid niya ito palabas at nilalapitad ang mga nakatambay sa labas na nagtataka kung sino ang baldadong batang iyon. Hindi siya nagdadalawang isip na sagutin sila. Basta, kailangan niya ng tulong. Yun lang ang mahalaga. Habang tumatagal, hindi lang pagkain ang naibibigay ni Jovelyn. Binibigyan niya rin ito ng maliit na mga kwento tungkol sa karinderya, sa lola niyang si Mina at kung paano siya natutong magluto. Paminsan-minsan, hinahayaan niyang umupo ito sa may kusina at pinapanood siya habang naghahalo ng sabaw o nagprito ng gulam. May isang araw na hindi inaasahan ni Jovelyn nang marinig niya ang usang mahinang boses mula sa bata. Sinabing,
Ang bango naman yan. Halos maiyak si Jovelyn sa saya. Salamat iho, gusto mo bang tikman mamaya? Tumango ito at kahit paano, alam niyang nakahanap siya ng paraan upang maabot ang puso ng bata. Sa mga sandaling iyon, nakita niya na hindi lang ito basta isang ulila na nangangailangan ng pagkain. Isa itong bata na naghahanap ng init ng pagmamahal, kahit gaano kaliit o kaikli. At sa loob ng karinderya ni Lola Mina, doon nagsimula ang kwento ng pagkakaibigan niya magbabago sa buhay nilang pareho. Habang lumilipas ang mga araw, tila naging bahagi na ng araw-araw na routine ni Jovelyn ang pag-aalaga kay Noel. Hindi lamang pagkain ang ibinibigay niya sa bata. Pinapalitan din niya ang mga punit-punit na damit nito ng mga lumang damit na naipon sa karinderya. Pati mga sugat sa braso, marahan niyang nililinis at binibihisa ng band-aid habang nagpapaliwanag ng malumanay. Huwag kang mag-alala, gagaling din yan. Sa simula, wala talagang sinasabi si Noel. Kahit ang tanong na, anong pangalan mo, ay hindi nito sinasagot. Nakatitig lamang ito sa sahig. Minsan ay bumubulong ng hindi marinig. Kaya si Jovelyn hindi na lang nagpumilit. Binubusog niya si Noel araw-araw. Kahit pa isinusubo pa niya mismo ang pagkain kapag ito'y ayaw gumalaw. Isang gabi, matapos niyang pakainin ng bata, napansin ni Jovelyn na parang nagdadalawang isip si Noel. Tila may gustong sabihin. Sa wakas, nagsalita ito, halos pabulong. Noel po ang pangalan ko. Halos hindi marinig ang boses nito, kaya napaupo si Jovelyn sa tabi niya. Noel, ang ganda naman ng pangalan mo, Noel. Ilang taon ka na? Tanong niya nang may lambing. 8 taong gulang po, sagot ng bata, mas malakas ng kaunti. Marahan itong napayuko. Hindi pa rin itong makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Jovelyn. Ngunit sa unang pagkakataon, narinig niya ang pangalan ng bata. Sa isang banda, alam niyang malaking bagay na iyon. Pinilit ni Jovelyn na ipakita kay Noel na ligtas siya. Alam mo, Noel, wala kang dapat katakutan dito sa karinderya. Basta't nandito ka, aalagaan kita. Kung gusto mo nang magsalita, nandito lang ako. Kung ayaw mo naman, okay lang din. Iyon ang madalas niyang paalala sa bata, kahit na hindi ito laging tumutugon. Ngunit isang araw napansin niyang may mga galos sa braso ni Noel. Ano nangyari dito, Noel? Tanong niya. Pero tahimik lamang ang bata, parang walang narinig. Tinanggal ni Jovelyn ang panyo na nakatali sa braso nito at doon niya nakita ang tila sariwang galos. Mabilis niyang kinuha ang first aid kit na nasa ilalim ng counter at sinimulang linisin ang sugat. Nasaktan ka ba ng ibang tao? May nanakit ba sa'yo? Tanong niya habang maingat na nilalagyan ng betadine ang galos. Pero wala pa ring sagot si Noel. Pati noong ilapit niya ang boses at mahinahong magtanong ng, may nga taong may uniforme bang gumawa nito? Tahimik pa rin ito. Bagamat walang salita, nakita niya ang bahagyang pag-alog ng balikat ng bata. Parang may pilit nilalaban ng takot. Matapos magamot ang sugat, kinupkup na ni Jovelyn si Noel na tuluyan. Pinatulog niya ito sa maliit na bodega sa likod ng karinderya. Nilagyan niya ito ng banig at manipis na kumot. Tuwing gabi, bago matulog, sinisilip niya kung komportable ang bata. Minsan ay dinadalhan niya ito ng mainit na gatas na tinatanggap naman ito sa tahimik na pasasalamat. Nang magtagal, ipinagtanong-tanong na rin ni Jovelyn sa mga kapitbahay kung may nakakakilala kay Noel. Nagtungo siya sa barangay hall at ikinuwento ang kwento ng bata. Pero kahit ang mga barangay tanod ay walang ideya kung sino ito o saan ito nanggaling. Pumunta rin siya sa simbahan, umaasang baka may nakakakita sa bata sa mga misa o programa doon. Ngunit wala ring nakakaalala kay Noel. Tila bigla na lang itong lumitaw mula sa kawalan. Isang hapon, kinausap siya ng matandang pari. Iha, baka naman napulot lang talaga ang batang iyan. Kung talagang ulila na, kailangan mo siyang bigyan ng mas maayos na tirahan. Pero kung gusto mo, pwede siyang manatili dito sa simbahan pansamantala. Nagpasalamat si Jovelyn sa alok, pero naisip niya, paano kung hindi siya magustuhan dito? Paano kung mas lalong matakot siya?
Sa kabila ng magulong isip, nagdesisyon si Jovelyn na panatilihin si Noel sa karinderya. Dito muna siya. Ayoko siyang iwan. Bulong niya sa sarili. Habang patuloy ang araw-araw nilang buhay, napapansin na ni Jovelyn na medyo bumabawi na si Noel. Hindi na ito mukhang nanghihina. Nagsisimula na ring makisalamuha. Hindi pa sa iba, kundi sa mga bagay sa paligid. Minsan, nahuli niyang hinihipo ni Noel ang mga bulaklak na nakasabit sa likod ng karinderya. Ang ganda ng kulay, di ba? Tanong ni Jovelyn. Tumango ang bata at napangiti siya. Tila ba unti-unti na itong nabubuhayan ng loob. Basta Noel, madalas niyan sinasabi, hindi kita pababayaan. Dito ka muna hanggang sa mahanap natin ang pamilya mo. O kahit anong sagot sa mga tanong natin. Sa kabila ng kawalang katiyakan sa kwento ng buhay ni Noel, nanatiling bukas palad si Jovelyn. Hindi niya naisip kung gaano katagal ang pagsasama nila. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang kasalukuyan. Ang bawat araw na nakikita niyang unti-unting nababalik, ang sigla ng batang minsang tila nawala na ng pag-asa. Habang tumatagal, hindi maiiwasang napansin na rin ng mga kapitbahay ang presensya ng batang si Noel sa karinderya ni Lola Mina. Sa umpisa, walang masyadong nakikialam. Ngunit nang dumalaw ang ilang regular na customer at makita siyang nataupo sa gilid, mabilis kumalat ang mga tanong. Sino ba yung bata? Bulong ng isang ale sa katabi niyang parokyano. Hindi ko kilala. Mukhang bagong dating. Sagot naman ng isa. Baka pamangkin niya? Parang hindi naman. Wala namang sinasabing may kamag-anak siya. Nagsimula ng pagkalat ang balita at bawat isa ay may kanya-kanyang bersyon ng istorya. Ilang araw ang lumipas nang dumaan ang isang lalaking pulubi na regular ding naglalakad sa kahabaan ng tanglaw. Napansin niya si Noel, tumigil saglit at tumitig. Ito ba yung bata? Tanong niya, tila kausap ang sarili. Lumapit si Jovelyn at may halong kaba ang boses niya. Bakit po? May alam po ba kayo tungkol sa kanya? Ang pulubi na nagngangalang Mang Hermi ay tila nag-isip bago sumagot. Oo, parang siya ngayon. Nakita ko yan ilang linggo na ang nakakaraan. Ibinaba sa van sa gilid ng gubat. Akala ko nga iniwan lang doon. Hindi ko alam kung may bumalik pa para kunin siya. Lalong tumindi ang kaba sa dibdib ni Jovelyn. Kung totoo ang sinasabi ni Mang Hermi, nangangahulugan na maaaring sinadya ang pag-iwan kay Noel. Hindi aksidente. Pero sino at bakit? Hindi pa rin niya alam. Tumango na lang siya at nagpasalamat. Salamat po sa impormasyon, Mang Hermi. Kinagabihan, habang pinapainit niya ang sabaw para sa hapunan nila ni Noel, hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ng pulubi. Tiningnan niya si Noel na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Naglalaro ng isang laruang track na iniabot niya noong isang araw. Nasa likod ng inosenteng mukha ng bata ang isang misteryo na hindi niya mawari. Alam mo, Noel, biglang wika ni Jovelyn, hindi ko alam kung saan ka galing, pero narito lang ako para tulungan ka. Okay lang, kahit ayaw mong ikwento sa akin ngayon. Ngunit habang abala siya sa pangangalaga kay Noel, ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay ay nagiging mas mapanghimasok. Isang araw, may lumapit na grupo ng mga kababaihan sa harap ng karinderya. Jovelyn, pwedeng magtanong? Simula ng isa. Oo naman, ano po yun? Tanong niya, nakangiti pa rin. Yung bata kasi, baka naman mapahamak ka. Baka galing sa sindikato. Hindi mo ba naisip na baka may hinahanap sa kanya? Napabuntong hininga si Jovelyn. Alam nyo, wala akong alam sa pinanggalinan niya. Ang alam ko lang, kailangan niya ng tulong. Wala siyang kasalanan. Bata lang siya. Isa pang babae ang sumingit. Pero paano kung may maghanap sa kanya dito? Paano kung madamay pa kami? Nararamdaman ni Jovelyn ang bigat ng mga tanong. Ngunit hindi siya umatras. Pasensya na kung nag-aalala kayo, pero sa tingin ko, hindi dahilan yon para pabayaan siya. Habang tumatagal, nagkaroon pa ng reklamo sa barangay. May nagsumbong na baka raw may itinatagong ilegal si Jovelyn, kaya niya kinukupkup si Noel. Tumawag ng barangay meeting at doon, hinarap ni Jovelyn ang mga tanong.
Bakit mo siya kinukupkop? Kilala mo ba kung sino siya? Tanong ng kapitan ng barangay. Hindi po, prangkang sagot ni Jovelyn. Pero hindi po ibig sabihin nun ay dapat ko na siyang iwan. Wala po siyang kasalanan. Kung galing man siya sa sindikato o kung ano paman, hindi ko siya pwedeng husgahan ng walang ebidensya. Ang alam ko lang po, gutom siya, baldado at kailangan niya ng tulong. May bulong-bulungan sa paligid, ngunit nanatiling matatag si Jovelyn. Sa kanyang pagharap sa mga mapanghusgang tingin, pinanindigan niya ang kanyang desisyon. Alam niyang hindi madaling magpaliwanag sa mga taong masyadong mabilis maghinala. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya bumitaw. Para sa kanya, ang kaligtasan at kalusugan ni Noel ang pinakamahalaga. Muling umuwi si Jovelyn mula sa barangay, nakatingin sa maliit na karinderya. Sa loob, si Noel ay tahimik na nag-aayos ng laruan sa lamesa. Napangiti siya, bagamat alam niyang mahirap ang hinaharap. Sa kanyang sarili sinabi niya, kahit saan pa siya galing, wala siyang kasalanan. Nang dumalaw ang doktor mula sa lokal na NGO, agad nitong napansin ang kondisyon ni Noel. Napunan niya ang payat nitong pangangatawan at ang tila pangihina sa mga braso. May halong awa at determinasyon sa tinig ng doktor nang sabihin niya kay Jovelyn, "Alam mo Jovelyn, maraming libreng programa ang NGO na ito. Kung gusto mo, pwede naming isama si Noel sa therapy sessions tuwing weekend sa syudad." Nagdalawang isip si Jovelyn. Hindi siya sanay sa ideya ng pagpunta sa malalayong lugar para sa mga ganitong klase ng aktibidad. Lalo pat tila hindi sigurado si Noel kung nais niya itong subukan. Ngunit sa kabila ng kanyang alinlangan, sinubukan niyang kausapin ang bata. "Noel, gusto mo bang sumama? Libre lang ito at sigurado akong makakatulong sa'yo," sabi niya habang marahang hinihimas ang likod ng bata. Sa una, tumingin lang si Noel sa kanya, walang imik. Ngunit makalipas ang ilang saglit, marahan itong tumango. Dumating ang unang Sabado ng kanilang pagbiyahe. Si Jovelyn, bagamat sanay na sa mga simpleng lakad sa bayan, ay kinakabahan. Kasama niya si Noel, hawak ang maliit nitong bag na naglalaman ng ilang damit at isang bote ng tubig. Unang beses itong sumakay ng bus. Makikita sa mukha ni Noel ang halong kaba at takot. Hawak ni Jovelyn ang kamay ng bata. Marahan itong pinitisil upang iparating na ligtas siya. "Huwag kang mag-alala, Noel," bulong niya. "Nandito lang ako." Habang tumatakbo ang bus, hindi mapakali si Noel. Sumisilip siya sa bintana, tila ba hinahanap ang pamilyar na tanawin na hindi niya makita. Marahan niyang sinabi, "San po ba tayo pupunta uli?" Tumugon si Jovelyn, "Sa therapy. Tuturuan ka nilang gumalaw ng mas maayos, Noel. Makakatulong ito sa'yo." Pagdating sa therapy center, sinalubong sila ng mainit na ngiti ng mga therapist at iba pang mga voluntaryo. Nagkaroon si Noel ng pagkakataon na makita ang ibang mga bata na may iba't ibang kalagayan. May mga naka-wheelchair din, may mga may saklay, at may mga halatang sanay na sa ganitong lugar. Sa umpisa, nanatiling tahimik si Noel. Hindi siya lumalayo kay Jovelyn at madalas ay nakayuko lang habang tinitingnan ang kanyang mga kamay. Ang unang session ay simple. Itinuro sa kanya ang ilang pangunahing ehersisyo sa kanyang mga braso. "Noel, subukan mong iangat ang braso mo, kahit kaunti lang," sabi ng therapist, may ngiti sa mukha. Si Noel, bagamat halata ang pag-aalinlangan, ay unti-unting iniangat ang kanyang braso. Marahan lang at tila hirap na hirap, pero nagawa niya. "Ang galing! Kaya mo yan!" sigaw ng therapist. Sa sumunod na mga linggo, mas naging kampante si Noel. Tuwing Sabado, lagi niyang hinahanap si Jovelyn upang tiyaking pupunta sila sa therapy. Nakikita ni Jovelyn ang unti-unting pagbabago, hindi lang sa katawan ni Noel, kundi pati na rin sa kanyang pananaw. Habang tumatagal, nagkaroon ng lakas ang mga braso ni Noel. Unti-unti niyang natutunang gamitin ang mga ito para sa simpleng gawain tulad ng pag-abot ng bola o pag-angat ng tasa ng tubig. Hindi man mabilis ang progreso, kitang-kita ang kanyang pagpupursige. Ngunit sa isang therapy session,
Isang tagpong hindi inaasahan ang nangyari. Habang ginagawa ang isa sa mga routine exercises, biglang tumigil si Noel. Nakatipig lang siya sa kanyang mga kamay. Biglang pumatak ang kanyang mga luha at nahulog ang bola na hawak niya. Hindi ako dapat mabuhay, bulong niya. Ngunit dinig ng therapist at ni Jovelyn. Mabilis na lumapit si Jovelyn. Noel, bakit mo nasabi yan? Anong nangyari? Humikbi si Noel at tumingin kay Jovelyn. Wala akong pamilya. Wala nang naghahanap sa akin. Para saan pa? Hindi totoo yan, Noel, sagot ni Jovelyn. Halos tumulo na rin ang luha. May halaga ka. Nandito ka, hindi ba? May mga tao na nagmamalasakit sa'yo. Hindi mo kailangang magsalita ng ganyan. Niyakap ni Jovelyn ang bata. Marahang hinaplos ang kanyang likod. Nakaramdam siya ng sakit at awa para kay Noel. Ngunit higit doon, ninais niyang ipakita rito na hindi ito nag-iisa. Ang therapist naman ay marahang lumapit at sinabing, Noel, hindi mo kailangang magmadali. Mahirap ang pinagdaanan mo, pero may mga tao rito para tumulong sa'yo. Isa kang mahalagang tao. Mula naging mas malalim ang kanilang ugnayan at sa bawat therapy session, natutunan nilang harapin ang bawat hamon ng magkasama. Hindi maikakaila ni Jovelyn na ang bawat therapy session ay tila unti-unting nagbubukas sa mga nakatagong sugat sa pagkatao ni Noel. Ngunit isang araw, sa tulong ng psychologist ng NGO, may biglang lumitaw na kwento mula sa labi ng bata. Isang kwento na kailanman ay hindi niya inakalang maririnig. Habang nagtatanong ang psychologist tungkol sa mga bagay na bumabagabag kay Noel, nanatiling tahimik ang bata. Nakaupo lamang ito sa dulo ng upuan, halatang nag-aalangan pa rin. Pero sa kalagitnaan ng sesyon, napatingin ito sa sahig at mahina niyang binitiwan ang mga salita. Nakita ko po. Anong nakita mo, Noel? Marahang tanong ng psychologist. Halata sa tinig niya ang pag-iingat na huwag maalarma ang bata. Tahimik si Noel ng ilang sandali. Pero nang magsalita ulit ito, halos hindi maririnig ang boses niya. Nakita ko kung paano binaril si Papa. Napapikit si Jovelyn. Tila pinipigil ang pag-agos ng emosyon. Hindi niya akalaing ganito kalalim ang pinagdaanan ni Noel. Huminga ng malalim ang psychologist bago magtanong ulit. Ano pang naaalala mo, Noel? Pwede mo bang ikwento sa amin kung anong nangyari? Sumagot si Noel kahit pa nanginginig na ang boses. Nagtago po ako sa likod ng sofa. Ang daming ingay. Nagsisigawan sila. Si Papa, tinulak nila. Sinubukan niya akong itago sa likod ng sofa. Sabi niya huwag daw akong lalabas, kahit anong mangyari. Tapos, narinig ko na lang yung putok. Habang sinasabi ito, tumulo ang luha ni Noel. Hindi na ito makatingin ng diretsyo sa sino man sa kwarto. Pagkatapos nun, kinaladkad bila si Mama. Patuloy ni Noel, humihikbi. Ayoko nang lumabas. Takot na takot ako. Naririnig ko yung mga yabag nila, yung boses nila. Ayoko na sanang maalala. Hindi alam ni Jovelyn kung paano papakitunguhan ang bigat ng revelasyong iyon. Pakiramdam niya pinipiga ang puso niya sa bawat salaysay ni Noel. Ngunit kahit na gulat siya, alam niyang hindi siya pwedeng kumatras. Nagtanong ang psychologist, Noel, may natatandaan ka bang ibang detalye? May sinabi pa sila? May napansin ka bang kakaiba sa mga lalaki? Tahimik ulit si Noel. Nag-isip siya ng ilang saglit bago bumulong. Del Fiero. Narinig ko yung pangalang Del Fiero. Napakunot ang noo ng psychologist. Del Fiero? Sigurado ka ba, Noel? Tumango si Noel, bagamat hindi sigurado kung ano ang kahulugan nito. Hindi ko po alam kung sino yun, pero narinig ko yung pangalang. Paulit-ulit nilang sinasabi habang hinahanap si Papa. Kinapa ni Jovelyn ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Pilit nilalabanan ang panginginig. Sino ang Del Fiero? Anong koneksyon ng pangalang na ito sa pamilya ni Noel? Sa kabila ng takot at mga tanong, lumapit siya kay Noel. Marahan niyang hinaplos ang likod nito. Noel, nandito lang kami. Bulong niya. Hindi ka nag-iisa. Ang psychologist ay muling nagsalita. Noel, salamat sa pagkwento nito. Alam ko mahirap para sa'yo. Pero tandaan mo,
Bawat bagay na sinasabi mo sa amin ay makakatulong para maunawaan namin kung ano ang kailangan mo. Sa mga sumunod na araw, bumalik sa isip ni Jovelyn ang pangalang iyon, Del Fierro. Sinubukan niyang magtanong-tanong sa mga matatandang kakilala niya, ngunit tila wala ni isa sa kanila ang pamilyar sa pangalan. Kahit ang mga barangay opisyal at kapwa volunteer sa NGO ay walang ideya kung sino o anyo ang Del Fierro. Ngunit sa kabila ng kawalang kasagutan, hindi bumitiw si Jovelyn. Alam niyang nasa proseso pa rin si Noel ng paghilom. At kahit pa hindi pa lubos na malinaw ang buong kwento ng nakaraan nito, handa siyang manatili sa tabi nito. Sinabi niya sa sarili, hindi ko siya iiwan. Kailangan niya ng tao na magpapakita sa kanyang hindi lahat ng tao sa mundo ay may masamang hangarin. Naging mas maingat si Jovelyn sa bawat kilos niya. Sa tuwing magtatanong si Noel tungkol sa kung ano ang susunod nilang gagawin, palagi niyang sinasabi, una nating aasikasuhin ay ang kalusugan mo. Iyan ang pinakamahalaga. Kahit pa nasa harap siya ng isang kwentong puno ng sakit at takot, si Jovelyn ay nanatiling isang liwanag para kay Noel. Sa kabila ng masalimuot na nakaraan ng bata, nanatili siyang matatag sa paniniwalang may pag-asa pa para sa hinaharap nito. Madilim na ang langit nang maramdaman ni Jovelyn ang bigat ng antok. Kakatapos lang nilang magligpit ng mga plato at pinggan mula sa hapunan. At tahimik nang nakahiga si Noel sa maliit niyang kama sa likod ng karinderya. Pati si Lola Mina na karaniwang abala pa rin kahit gabi ay nakaupo sa tabing pinto. Tila pagod mula sa buong araw na pag-aasikaso. Wala naman yatang naiwan sa kusina? Tanong ni Lola Mina habang nag-aabot ng tasa ng mainit na tsa kay Jovelyn. Oo pula, na-check ko na rin kanina, sagot ng dalaga. Ininom niya ang tsa ng marahan at unti-unti niyang naramdaman ang inaasam niyang katahimikan. Ngunit ang tahimik na gabi ay biglang naputol ng amoy ng usok. Sa unay, hindi nila agad ito pinansin. Baka may nagsisiga lang sa malapit. Ngunit nang lumakas ang amoy, agad silang napatayo. Amoy sunog to, sabi ni Jovelyn. Halatang nababahala. Sa isang iglap, sumigaw si Lola Mina. Jovelyn, ang harap ng karinderya natin. Lumabas silang mag-ina at tumambad sa kanila ang apoy na unti-unting sumakop sa harapan ng kanilang karinderya. Ang mesa't upuan na palaging punuan tuwing tanghalian, ngayon ay nilalamon ng apoy. Noel! Noel, gising! Tarantang sigaw ni Jovelyn habang tumakbo pabalik sa loob. Nakatulog na si Noel, pero agad siyang bumangon nang marinig ang mga sigawan. Ano nangyayari? Tanong niya, halata ang takot sa boses. Walang oras para magpaliwanag si Jovelyn. Halika, lumabas tayo. Kailangan nating lumayo dito. Habang hawak ang kamay ni Noel, dinala siya ni Jovelyn palabas. Nang masiguro niyang nasa ligtas na lugar ang bata, bumalik siya sa tabi ni Lola Mina. Subalit hindi na nila napigilan ang pagkalat ng apoy. Tumawag sila ng tulong, pero bago pa man dumating ang mga bumbero, malaking parte na ng harapan ng karinderya ang natupo. Bahagyang umabot na rin ang apoy sa kusina bago tuluyang naapula. Habang pinagmamasdan nila ang nasirang bahagi ng kanilang negosyo, napaiyak si Lola Mina. Baka tama ang sinasabi nila, delikado yung batang yan, sabi niya habang pilit pinupunasan ng luha. Halatang masakit para sa matanda ang makita ang karinderyang itinayo niya ng maraming taon na ngayon nasira sa isang iglap. Hindi la, sagot ni Jovelyn, bagamat halataring may pangamba sa kanyang boses. Wala siyang kasalanan sa nangyari. Hindi niya ito ginusto. Pero Jovelyn, sagot ng matanda, kung hindi siya dumating sa buhay natin, hindi mangyayari ito. Baka may mga tao na ayaw sa kanya at tayo ang nadadamay. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ang karinderyang ito. Hindi agad nakasagot si Jovelyn. Alam niyang may punto si Lola Mina, pero hindi rin niya kayang iwan si Noel. Napaisip siya, dapat bang ilayo niya ang bata? Sa tingin niya ay ito lang ang tanging paraan para hindi na sila masangkot pa sa anumang kapahamakan. Ngunit habang iniisip niya ito, lumapit si Noel. Namumula ang mata nito sa kakaiyak at nanginginig ang mga kamay
habang nakatayo sa harap nila. "Sorry po," mahinang sabi ng bata. "Hindi ko po ginusto." Bago pa man makapagsalita si Jovelyn, napansin niyang pilit tumatayo si Noel. Wala itong saklay at halatang hindi sanay. "Noel, huwag ka munang tumayo," mabilis niyang sabi. Ngunit bago pa siya makatapos, nakita niyang dahan-dahang umangat si Noel mula sa kanyang pagkakaluhod. "Gusto ko pong tumulong," sabi ni Noel habang nanginginig. "Ayoko pong maging pabigat." Nanlaki ang mga mata ni Jovelyn. Sa kabila ng takot at guilt na nasa mukha ng bata, nakita niyang isang uri ng determinasyon na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan, tumayo si Noel gamit ang kanyang mga kamay bilang suporta. Kahit ilang segundo lang ito nakatayo bago muling bumagsak sa sahig. Ramdam ni Jovelyn ang malaking pagbabago. "Noel," bulong niya habang pinupulot ang bata. "Okay ka lang?" "Gusto ko pong bumawi," sabi ni Noel. "Kahit anong mangyari, gusto ko pong maging malakas para makatulong po sa inyo." Napangiti si Jovelyn. "Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa amin. Pero kung gusto mo talagang bumangon, tutulungan kita." Mula noong gabing iyon, araw-araw nag-practice si Noel. Hindi madali. Madalas siyang bumagsak. Madalas siyang mapagod. At madalas siyang makaramdam ng panghihina. Ngunit sa tuwing napapatingin siya kay Jovelyn, sa matiyaga nitong ngiti at sa tiwala nitong hindi matitibag, nakakakuha siya ng lakas para muling bumangon. Ang sunog sa karinderya ay hindi lamang isang trahedya. Sa kabila ng pinsalang dulot nito, ito rin ang naging simula ng isang bagong pag-asa para kay Noel. Habang unti-unti niyang natututunang tumayo, nagiging mas malinaw sa kanya na hindi siya nag-iisa at sa bawat hakbang, kahit pa mahirap, palaging may tao sa tabi niya na handang sumalo sa kanya. Matapos ang sunog, hindi nawala ang espiritu ng pagkakaisa sa komunidad ng Tanglaw. Agad silang nagtipon upang tulungan si Jovelyn at Lola Mina na muling maitayo ang kanilang karinderya. Ang ilang kapitbahay ay nagbigay ng kahoy at yero, habang ang NGO naman ay nag-ambag ng mga materyales at pagkain para sa mga volunteer workers. Hindi nagtagal, unti-unting muling umusbong ang karinderya at sa pagkakataong ito, mas malaki, mas matibay at mas maaliwalas pa. Si Noel, na noon ay natututo ng maglakad gamit ang saklay, ay naging isang mahalagang bahagi ng pagbabagong ito. Tuwing umaga, makikita siyang nagtutulak ng mga trolley ng bagong gamit. Kahit hindi pa siya ganap na malakas, hindi siya nagpapigil sa kanyang kagustuhang tumulong. "Ate Jovelyn, ilipat ko na tong mga pinggan sa loob," anya habang marahang pinipilit buhatin ang isang kahon. Napangiti si Jovelyn sa kanya. "Baka mapagod ka. Ako na lang ang mag-aasikaso niyan," sagot niya. Ngunit mabilis na tumanggi si Noel. "Kaya ko na po ito. Gusto ko pong makatulong." Nang tuluyan ng mabuksan muli ang karinderya, naging pamilyar na tanawin si Noel na nakatayo sa tabi ng mga mesa, marahang nagliligpit ng plato at nagtutulak ng maliit na cart ng mga pagkain. Hindi maiwasan ng mga customer na mapansin siya, lalo na't halatang nagbago na ang kanyang kalagayan. "Siya ba yung batang baldado dati?" tanong ng isang parokyano kay Jovelyn habang naghihintay ng kanyang order. Tumango si Jovelyn at may ngiting sumagot. "Siya nga. Pero ngayon, nakikita niyo naman, kayang-kaya na niyang tumayo at maglakad kahit may saklay." "Nakakabilib siya ha," sabi ng customer. "Ang sipag niya, laging nakangiti kahit hirap." Nagdulot ito ng damdaming pagmamalaki sa dibdib ni Jovelyn. Totoo naman, ang Noel na minsang walang kibo at laging nakayuko ay unti-unti nang nagiging inspirasyon sa kanilang maliit na bayan. Dahil sa pagbangon ng karinderya at sa natatanging kwento ni Noel, may isang aram na kinausap si Jovelyn ng lokal na mamamahayag. "Pwede ba naming gawing feature si Noel sa dyaryo? Magandang halimbawa siya para sa ibang bata," tanong ng mamamahayag. Bagamat nagdadalawang isip sa simula, sa huli ay pumayag din si Jovelyn. Basta't malinaw na hindi ito para sa personal na pagpapasikat, kundi para ma-inspire ang iba. Ang mahalaga lang, makita ng iba na kahit anong hirap ang daanan, may pag-asa pa rin, sabi niya. Nang mailathala ang kwento ni Noel, umabot ito sa iba't ibang sulok ng probinsya. Tinawag siyang batang laban
dahil sa kanyang tapang at determinasyon, may mga pamilya pa mula sa ibang bayan ang dumayo sa karinderya para makita siya at marimig ang kanyang kwento. Noel, ang galing mo. Sana anak ko rin maging kasing tapang mo. Sabi ng isang ina na kasama ang anak nitong may kapansanan. Napakamot ng ulo si Noel, bahagyang nahihiya, pero minitiran niya ito at sinabing, "Kaya mo rin po yan, huwag po kayong susuko." Bukod sa atensyon ng publiko, nagkaroon din ng konkretong tulong ang pamilya ni Jovelyn at Noel. Sa tulong ng NGO at mga lokal na negosyante, nagsimula ang isang maliit na scholarship fund. Hindi lamang ito para kay Noel, kundi para rin sa ibang bata sa bayan na may kapansanan o nasa mahirap na kalagayan. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganito, sabi ni Jovelyn, habang kausap ang volunteer coordinator ng NGO. Hindi ko man maibigay lahat para sa kanya, pero salamat at may ibang tumutulong na ngayon. Ang relasyon ni na Jovelyn at Noel ay lalo pang tumibay. Parang ina na siya kay Noel. Palaging nariyan para gumabay, magbigay ng lakas ng loob, at magturo ng mga simpleng gawain sa buhay. Minsan, sa gitna ng abala nilang araw, napapansin ni Noel ang malalalim na buntong hininga ni Jovelyn. "Ate, pagod na po ba kayo?" tanong niya minsan habang iniabot ang isang plato. "Medyo, pero okay lang," sagot ni Jovelyn, pinupunasan ang pawis. "Kahit papaano, masaya ako na nandito ka. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka rito, Noel." Hindi mapigilan ni Noel ang umiti. "Ako po dapat ang nagsasabi niyan. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko malalaman na kaya ko pala tumayo. Salamat po, ate." Sa bawat araw na lumipas, lalong lumalim ang ugnayan nila. Kung dati ay isang estrangherong bata lang si Noel, ngayon ang nagbigay liwanag sa karinderya at sa puso ni Jovelyn. Sa kanilang pagsisikap, napuno ng kasiyahan at inspirasyon ang maliit nilang mundo, na patuloy na nagbubukas ng mga bagong pag-asa para sa kanilang dalawa. Isang araw habang abala si Noel sa pagsilbi sa mga parokyano ng karinderya, napansin niya ang isang lalaki sa gilid ng kalsada na tila nakatingin sa kanya. Hindi ito pumasok, pero halatang nagmamatyag lamang sa labas. Kahit abala si Jovelyn sa pagtanggap ng order, napansin niya rin ang kakaibang kilos ng bata. Biglang huminto si Noel sa paglalakad gamit ang saklay, at tila may kung anong takot na bumalot sa mukha nito. "Noel, okay ka lang?" tanong ni Jovelyn habang naglalagay ng mainit na sopas sa mesa ng isang customer. Hindi sumagot si Noel. Nakatingin lang ito sa lalaking nakasilip sa labas. Ilang saglit ang lumipas bago niya mahina at halos pabulong na sinabi, "Tito Manong." Napakunot noo si Jovelyn. "Tanong sabi mo, Noel?" Napalingon na rin si Jovelyn sa direksyon ng lalaki. Ngunit nang mapansin itong tinitingnan siya ng dalaga, mabilis itong lumayo. Napansin ni Jovelyn na nagmamadali itong pumasok sa isang puting van na nakapark sa di kalayuan. Napakapit si Noel sa braso ni Jovelyn. Halatang natatakot. Ate, wag niyo po akong pababayaan," sabi ng bata na tila mauubusan ng hangin. "Sino yung lalaki, Noel?" tanong ni Jovelyn. Ngunit umiling lang ang bata. "Hindi ko po alam, pero kilala ko yung mukha niya. Tito Manong ang tawag nila sa kanya." Hindi na tinanong pa ni Jovelyn kung sino ang mga tinutukoy ni Noel. Halata sa panginginig ng bata na malalim ang ugat ng kanyang takot. Sa kabila ng sarili niyang kaba, sinubukan niyang gawing mahinahon ang boses niya. "Huwag kang mag-alala, Noel. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo," pangako niya habang hinahaplos ang likod dito. Sa parehong araw, nagdesisyon si Jovelyn na pumunta sa barangay hall para tingnan ang CCTV footage sa paligid ng karinderya. Wala siyang tiwala sa lalaking iyon at gusto niyang malaman kung anong ginagawa nito doon. "Kapitan, may napansin kasi kaming kakaibang tao sa labas ng karinderya," paliwanag niya habang pinapanood ang kuha ng CCTV kasama ang mga opisyal ng barangay. Habang ini-rewind ang footage, lumitaw ang imahe ng lalaking tumayo sa harap ng karinderya. Kitang-kita sa kamera na tila nagmamasid ito. Halos 5 minuto itong nakatayo bago bumalik sa van.
Natigilan si Jovelyn nang makita ang sasakyan. Parang pamilyar yung van. Mahinang sabi niya. Itinuro niya ito sa kapitan. Kap, pwedeng tingnan niyo po itong plaka. Baka may alam kayo tungkol dito. Tumango ang kapitan at sinabing, tingnan natin. Pero sa ngayon, maghihingat muna kayo. Mukhang hindi basta-basta yung tao na yan. Bumalik si Jovelyn sa karinderya. Ngunit hindi pa ring mawala sa isip niya ang nakita sa CCTV. Ganoon din si Noel, ilang araw siyang hindi nakatulog ng maayos. Tuwing gabi nagigising siya mula sa bangungot. Paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ng lalaki. Kahit papilit siyang pinapakalma ni Jovelyn, kitang-kita pa rin ang pag-aalala sa mga mata ng bata. Gusto mo bang lumipat muna tayo, Noel? Tanong ni Jovelyn isang umaga habang nag-aayos ng mesa. Baka mas ligtas tayo sa ibang lugar. Napatingin sa kanya si Noel. Ayoko po umalis dito. Dito lang po ako nakaramdam na parang may nagmamalasakit sa akin. Napabuntong hininga si Jovelyn. Alam niyang mahirap ang pinagdadaanan ni Noel. Kung ayaw mong umalis, dito tayo. Pero kung magulo pa rin ang sitwasyon, baka kailanganin nating umalis kahit ayaw mo. Mahinahon niyang paniwanag. Kahit labis ang takot, napansin ni Jovelyn na si Noel ay unti-unting nagiging matatag sa kabila ng nangyari. Tuwing gabi, hinahayaan niyang magbukas si Noel ng ilaw sa kwarto at manood ng paboritong pelikula habang nagkukwento tungkol sa masayang araw sa karinderya. Kahit papaano, ito ang nagbigay ng kaunting aliw sa bata. Ngunit sa bawat masayang sandali, nananatili ang tanong sa isip ni Jovelyn. Sino ang Tito Manong na iyon at bakit siya bumalik? Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Hindi nila kailangang harapin ito ng mag-isa. Kapit-bisig sila ni Noel sa bawat hamon at kahit ano pa ang mangyari, pipilitin nilang makahanap ng kalutasan. Hindi maipaliwanag ni Jovelyn kung bakit tila may kabang bumabalot sa paligid ng karinderya nang dumating si Attorney Calvino isang araw. Ang kanyang kotse, isang itim na sedan, ay pumarada sa tapat ng maliit nilang tindahan. Mula sa loob, bumaba ang isang matikas na lalaki, nakasuot ng puting long sleeves at kurbata na tila ba nagmamadali, ngunit kontrolado ang bawat kilos. Magandang umaga po, bungad niya nang makita si Jovelyn na naghahain ng pansit sa isang customer. Ako po si Attorney Marco Calvino. May hinahanap po akong batang nagngangalang Noel. Napakunot noo si Jovelyn. Si Noel? Anong kailangan niyo po sa kanya? Mahalaga pong makausap ko siya. Mahinahon ngunit seryosong sabi ni Calvino. Napansin ni Jovelyn ang dalang folder ng abogado, puno ng mga papel at dokumento. Si Noel, na nasa dulo ng karinderya at abala sa pag-aayos ng mga upuan, ay napatingin. Tahimik niyang nilapitan si Jovelyn at bahagyang nagtago sa likod ng dalaga. Ate, sino po siya? Itong si Noel, tanong ni Jovelyn kay Calvino, na tumango at mumiti ng bahagya. Oo po, siya nga ang hinahanap ko. Sa halip na sagutin agad, dinala ni Jovelyn si Noel sa isang sulok ng karinderya, malayo sa ibang customer, at doon ng tanong. Bakit niyo po siya hinahanap? Ano bang kailangan niyo sa kanya? Sa punto't puntong salita, inihayag ni Attorney Calvino ang katotohanan na matagal nang nakatago. Ayon sa mga dokumentong dala niya, si Noel pala ay hindi basta ordinaryong bata. Siya ang nag-iisang anak ni Arturo Del Fierro, isang dating diplomat na kilala sa kanyang prinsipyo at yaman. Ibinulgar ng abogado na si Arturo mismo ang nagkubli sa bata. Inilihim ito mula sa mga mata ng mga mapanganib na tao sa politika. Mismong ang kapatid ni Arturo, si Genaro, ang nagtangkang agawin ang kanilang yaman, isang bagay na nauwi sa trahedya. Ang dahilan po ng pagkamatay ng inyong mga magulang, paliwanag ni Calvino habang binubuksan ang isang dokumento, ay dahil sa kasakiman ng kapatid ng inyong ama. Si Genaro mismo ang nagplano para maalis sa landas si Arturo at ang asawa niya. Ngunit bago pa man mangyari iyon, nagawa ni Arturo na pagtaguan ka at ilihin ang iyong pagkakakilanlan. Hindi po totoo yan, mangiyak-niyak na tugon ni Noel. Hindi ko po pilala ang sinasabi niyong tao. Alam kong mahirap paniwalaan, sabi ni Calvino. Pero narito ang mga ebidensya.
Lahat ng ito ay nagpapakita na ikaw ang nadiisang tagapagmana ng ari-arian at pamana ni Arturo del Fierro. Natahimik si Noel. Ang bata na sanay na sa simpleng buhay at sa pagiging parte ng karinderya ni Jovelyn ay tila hindi makapaniwala. Hindi po ako importante, isa lang po akong ulila. Noel, hindi ka basta ulila. Sagot ni Calvino. Ikaw ang pinili ng iyong mga magulang na magpatuloy ng kanilang pangalan. Ngunit dahil sa kalupitan ng tadhana, napunta ka sa mga kamay ng mga taong hindi maganda ang intensyon. Ngunit ngayon, nahanap na kita. Nandito ako para ipaglaban ang karapatan mo. Tahimik lang si Jovelyn habang nakikinig. Hindi niya alam kung anong gagawin o sasabihin. Bagamat natatakot siya sa biglaang pagbabago sa buhay ni Noel, isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi siya magbabago ng pagtingin sa bata. Hindi alintana ang pagkatao nito o kung ano ang sinasabi ng abogado. Si Noel ay si Noel pa rin sa kanya. Paano nangyari ito? Tanong ni Jovelyn kay Calvino. Bakit napunta si Noel sa ganitong sitwasyon? Matapos ang trahedya, ipinahanap ng pamilya si Noel sa ibang bansa, paliwanag ng abogado. Ngunit sa kasamaang palad, bago pa man siya ma-rescue, napunta siya sa kamay ng mga human traffickers. Sa loob ng maraming taon, hindi siya nahanap dahil sa magulong kalagayan. Hanggang sa tuluyan na siyang napadpad dito at natagpuan niyo. Tumulo ang luha ni Noel habang tahimik na nakikinig. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat ng ito. Ang simpleng buhay sa karinderya, ang pagmamalasakit ni Jovelyn, at ang mga taong nagtiwala sa kanya, lahat yon ay tila malayo sa larawang ipinipinta ni Attorney Calvino. Anong ibig sabihin nito, Attorney Calvino? Tanong ni Jovelyn. Kailangan bang umalis si Noel? Hindi ko siya pipilitin, sagot ng abogado. Nasa kanya kung ano ang gusto niyang gawin. Ang mahalaga, malaman niya ang kanyang pinagmulan at mga karapatan. Sa kabila ng lahat, lumapit si Jovelyn kay Noel at niyakap ito ng mahigpit. Noel, kahit ano pa ang sinasabi nila, tandaan mo ito. Anak ka pa rin sa puso ko. Tumamo si Noel, pilit na iniaangat ang ulo para ngumiti, bagamat halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa gabing iyon, muling nagtipon ang kanilang maliit na pamilya, si Noel, si Jovelyn at si Lola Mina. Bagamat may takot at hindi pa malinaw ang kanilang kinabukasan. Isang bagay ang siguradong nasa isip nilang lahat. Hindi mawawala pang samahan nilang nabuo kahit ano pang mangyari. Tahimik na umagang iyon, ang araw ay nagsisimula pa lamang sumikat at ang karinderya ni Lola Mina ay unti-unting nabubuhay. Tulad ng dati, maagang gumising si Jovelyn upang ayusin ang mga mesa at maghanda ng mga plato. Si Noel na ngayon ay nakatatayo na at bahagyang nakakapaglakad ng mag-isa ay nasa likuran ng karinderya. Pinupunasan niya ang mga lumang kaserola at ibinabalik ito sa lalagyan. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon, bulong ni Jovelyn habang inaayos ang mga bulaklak sa isang baso sa ibabaw ng mesa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasaayos, isang kakaibang tunog ang narinig niya. Sa una, parang ugong ng malayong truck. Ngunit habang lumalapit ito, mas naging malakas at mas pamilyar ang ingay. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang mapagtanto niya kung ano ito. Isang helicopter. Napatingala siya at sa kanyang pagkagulat, bumaba ang helicopter sa mismong harapan ng karinderya. Ang mga dahon sa lupa ay nagtalsikan at ang malalakas na ihip ng hangin ay nagpaalog sa kurtina ng bintana. Napahawak si Jovelyn sa mesa upang mapanatili ang kanyang balanse. Sa gitna ng alikabok at ingay, nakita niyang bumufas ang pinto ng helikopter at bumaba ang pamilyar na muka, si Attorney Calvino. Kasunod niya ang dalawang lalaki na nakaitim na suit, halatang mga security escorts. Jovelyn, sigaw ng abogado habang palapit. Hawak niya ang isang makapal na folder at kasabay nito ang isang dokumentong mukhang mahalaga. Nahulog ang kutsara ni Jovelyn mula sa kanyang kamay. Ano na to? Mahinang tanong niya sa sarili. Halos hindi makapaniwala sa nakikita. Tumayo siya, hindi alam kung lalapit o tatakbo palayo. Pumasok si Noel mula sa likod, hawak pa ang kaserola.
Nang makita niya ang helikopter, napahinto siya at napatingin kay Jovelyn. Halatang gulat din. "Anong kailangan niyo?" tanong ni Jovelyn. Nagpipilit na kalmahin ang kanyang boses, kahit na nararamdaman niyang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Lumapit si Attorney Calvino. Iniabot ang hawak na papel. "Jovelyn, ito ang court order. Kailangang dalhin si Noel sa kanyang legal na guardians sa abroad. Hindi na pwedeng manatili dito ang bata." "Court order?" Halos pabulong na tanong ni Jovelyn habang tinitingnan ang papel. Hindi niya naiintindihan ang mga teknikal na salita. Pero sapat nang makita ang malalaking letra, pangalan ni Noel, ang lagda ng isang hukom at ang opisyal na seal, upang mapagtantong totoo ito. Lumingon siya kay Noel na noon ay tahimik lamang nakatayo sa tabi niya. "Noel," mahinang sabi ni Jovelyn, hindi alam kung paano ipapaliwanag sa bata ang nangyayari. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng iba pa, biglang niyakap siya ni Noel ng mahigpit. "Ate, kahit saan nila ako dalhin, babalik ako," sabi ni Noel. Ang kanyang boses ay puno ng tapang, ngunit halata rin ang takot sa boses niya. Ramdam ni Jovelyn ang panginginig ng bata habang nakayakap sa kanya. Hindi niya alam kung paano sasagutin si Noel. Ang mga salitang nais niyang sabihin ay tila hindi makalabas. Nang humiwalay si Noel mula sa yakap, marahan itong tumingin sa kanya. "Kaya ko to, ate. Basta po, hintayin niyo lang ako." Hinawakan ni Jovelyn ang mga balikat ni Noel at pilit na ngumiti kahit pananinikip na ang kanyang dibdib. "Oo, Noel, maghihintay ako." Sumenyas na si Ate Calvino sa kanyang mga kasama. Lumapit ang mga security escorts at maingat nilang inalalayan si Noel papasok sa helicopter. Wala ni isang salita ang binitiwan ng bata. Bago ito tuluyang sumakay, muling lumingon si Noel kay Jovelyn. "Salamat po sa lahat, ate. Hinding-hindi ko kayo makakalimutan." "Ni ako, Noel, hinding-hindi kita makakalimutan," sagot ni Jovelyn. Ang luha ay unti-unti nang bumabagsak sa kanya mga pisngi. Kasabay ng pag-angat ng helikopter, sinundan ni Jovelyn ng tingin ang maliit na anino ni Noel hanggang sa tuluyang mawala ito sa kanyang paningin. Tumulo ang luha niya nang hindi niya namamalayan. Hindi niya alam kung kailan niya muling makikita ang batang itinuring niyang anak. Ngunit ang pangako nito na babalik ay tumatak sa kanyang puso. Habang unti-unting bumabalik ang katahimikan sa paligid ng karinderya, nanatili si Jovelyn sa labas, nafatingin sa direksyon kung saan nawala ang helikopter. Pinahid niya ang kanyang luha at pilit nang umiti. Sa kabila ng bigat ng kanyang nararamdaman, pinanghawakan niya ang mga salitang iniwan ni Noel. Babangon siya at maghihintay kasi alam niyang sa kabila ng lahat, muling babalik ang batang nagbigay ng liwanag sa kanyang buhay. Dinala si Noel sa isang maliit na bayan sa labas ng Madrid, kung saan naghihintay ang kanyang tiyahin na si Senyora Lucia. Nang unang masilayan ni Noel ang malaking bahay na napapalibutan ng mga punong olive at mga tanim na rosas, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkailaw. Sa harap ng napakaraming ari-arian at kayamanan na ngayon ay nasa kanyang pangalan, nanatili pa rin siyang simple sa kanyang pananaw. "Bienvenido, Noel," malumanay na bati ni Senyora Lucia habang binubuksan ang pinto. Isa siyang matanda, ngunit elegante, may maamong mikha at malumanay na tinig. "Ako si Lucia, kapatid ng iyong ina. Matagal ka na naming hinahanap, iho." Tahimik lang si Noel habang pumapasok. Hindi niya alam kung paanong tutugon. Sa kabila ng karangyaan ng lugar, nananatiling sariwa sa kanyang isipan ang mga alaala ng simpleng karinderya at ang masayang mukha ni Jovelyn. Sa mga sumunod na linggo, inasikaso ni Lucia ang lahat ng kailangan ni Noel. Nagpatuloy siya sa therapy at muling natutong maglakad ng mas maayos, hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya kailangang gumamit ng saklay. Sa kabila ng pisikal na pagbuti ng kanyang kalagayan, hindi maikakailang mas malaking pagsubok ang pagbalik sa normal na buhay. Hindi naging madali para kay Noel na mag-adjust sa bagong kapaligiran. Ang pakiramdam niya ay nasa isang mundo siyang hindi niya ganap na nauunawaan. Nang ipasok siya ni Senyora Lucia sa eskwelahan, natuklasan ng mga guro na mabilis matuto si Noel.
Sa kabila ng mahirap na simula, umangat ang kanyang mga marka. "Eres muy inteligente, Noel," sabi ng kanyang guro sa mathematics. "Kapag nagtuloy-tuloy ka, baka maging valedictorian tata." Hindi na iwasan ni Noel ang mangiti. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay ang patuloy na pangungulila. Sa bawat buwan, hindi niya nakakalimutang sumulat kay Jovelyn. Hindi niya kailanman kinaligtaang sabihin sa kanyang mga liham kung gaano niya ito namimiss. "Ate Jovelyn," madalas niyang isulat, "salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ang lagi ko pong pinapangarap ay makabalik diyan sa karinderya ninyo. Ayos naman po ako rito, pero hindi po kasing saya nang kasama kita." Laging nagtatapos ang kanyang sulat sa parehong pangako. "Babalik po ako, hintayin ninyo ako." Sa kabilang dako, si Jovelyn naman ay patuloy na nagpakalakas at nagpasya ng gawing foundation ang kanilang karinderya. Hindi na ito basta isang lugar para kumain. Ito'y naging simbolo ng pag-asa para sa mga batang walang tahanan. Tinawag niyang kusina ng pag-asa ang karinderya. At sa paglipas ng panahon, mas dumarami ang batang natutulungan nito. Dito nagsisimula ang bagong buhay, madalas sabihin ni Jovelyn sa mga voluntaryo. Nabalitaan ni Senyora Lucia ang ginagawa ni Jovelyn at natuwa siya sa dedikasyon ng dalaga. Sinimulan din niyang magbigay ng donasyon mula sa ari-arian ng pamilya upang masuportahan ang kusina ng pag-asa. Hindi nagtagal, ang maliit na karinderyang iyon ay naging sentro ng pag-asa at kabutihan, na umaabot hindi lang sa bayan ng Tanglaw, kundi pati na rin sa mga karatig probinsya. Maraming taon ang lumipas at sa bawat liham ni Noel, makikita ang unti-unting pagbabago sa kanya. Ang dating tahimik na bata ay naging mas matapang at mas tiwala sa sarili. Hindi lamang dahil sa karangyaang natagpuan niya, kundi dahil sa mga aral at pagmamahal na natutunan niya mula kay Jovelyn. Ngunit sa kabila ng tagumpay at kasaganaan na nakamtan niya sa Spain, nanatili ang iisang hangarin ni Noel, ang muling makabalik sa kusina ng pag-asa. Sa bawat sulat, hindi nawawala ang kanyang pangakong babalik at muling makakasama ang taong nagbigay hiwanag sa kanyang buhay. At si Jovelyn, sa kabila ng pagiging abala sa pagpapalago ng foundation, ay palaging umaasa. Sa bawat sulat na natatanggap niya mula kay Noel, nakakahanap siya ng bagong lakas upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa puso niya, alam niyang darating ang araw na muli nilang makikita ang isa't isa. At sa araw na iyon, hindi na muling mapuputol ang kanilang ugnayan. 10 taon na ang lumipas mula nang umalis si Noel. Ang karinderya ni Jovelyn, na ngayoy kilala bilang kusina ng pag-asa, ay mas malaki at mas maaliwalas kaysa dati. Ang dating simpleng tindahan ay naging isang masiglang sentro ng pagtulong. Pinupuntahan hindi lamang ng mga kabataan, kundi ng mga taong naghahanap ng pag-asa. Sa isang sulok ng bagong gusali, nakatayo ang isang malaking mural, larawan ng iba't ibang bata na nakangiti, sumisimbolo sa tagumpay ng foundation. Ngunit sa likod ng karinderya, may mas espesyal na display. Isang framed na larawan nina Jovelyn at Noel, kuha noong mga unang araw nilang magkasama. Laking gulat ng lahat nang dumating ang isang itim na sasakyan sa harap ng karinderya. Bumaba mula rito ang isang binata na may matikas na tindig, malinis ang damit at maayos ang postura. Tila halos hindi makilala ng mga tauhan si Noel. Lumapit siya ng dahan-dahan sa pinto at nang makita si Jovelyn, napatigil siya. Nakatayo si Jovelyn sa harap ng counter, abala sa pagtanggap ng order ng mga customer. Hindi niya napansin ang bagong dating. "Ma'am Jovelyn?" Mahina ngunit malinaw na sabi ng isang staff na nasa malapit. "May bisita po kayo." Tumingin si Jovelyn sa direksyon ng pinto at nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya agad nakapagsalita, ngunit kitang-kita sa kanyang mukha ang gulat at tuwa. "Noel?" Halos pabulong niyang tanong. Ngumiti si Noel, bahagyang tumango. "Ate Jovelyn?" Ilang saglit silang parehong hindi gumalaw. Tila hindi makapaniwala si Jovelyn sa nakikita niya. "Noel, ikaw nga." Agad siyang lumapit at miyakap ang binata ng mahigpit. "Totoo ba ito? Bumalik ka na?"
Hindi niya napigilang tumulo ang luha habang yakap-yakap si Noel. "Oh, ate, bumalik ako para pasalamatan kayo," sagot ni Noel. Halos pabulong. Malapit lamang sila sa pintuan at ang liwanag ng araw ay tumama sa kanilang mga muka. Makikita sa mga mata ni Noel ang saya at pasasalamat na hindi mailarawan ng salita. Nang magkahiwalay sila ng yakap, marahan niyang sinabi, "Ate, wala akong lahat ng ito kung hindi dahil sa inyo." Nanatiling tahimik si Jovelyn. Nakatingin kay Noel na parang hindi makapaniwala na ang dating batang kanyang inalagaan ay ngayon isa ng ganap na binata. Si Noel na ngayon ay malinis ang tindig, tila puno ng kumpiyansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabagong iyon, nanatili pa rin sa kanya ang mapagpakumbabang ngiti at mabuting puso. "Ang laki na ng pinagbago mo, Noel. Hindi ko akalaing magiging ganito kakagaling." "Pero bakit hindi ka nagbalita na uuwi ka?" tanong ni Jovelyn. "Gusto ko sanang sorpresahin kayo," sagot ni Noel, bahagyang natawa. "At gusto ko ring personal na ipakita sa inyo ang proyekto ko." "Proyekto?" Napakunot ang noo ni Jovelyn. "Anong proyekto?" "Ito," sabi ni Noel habang inilabas ang ilang mga papel mula sa kanyang dalang bag. "Pinawag ko itong Project Jovelyn." Natigilan si Jovelyn. "Project Jovelyn?" tanong niya, hindi makapaniwala. "Oo," seryosong sagot ni Noel. "Ito ay isang scholarship program para sa mga batang tulad ko noon. Mga bata na walang pamilya o nawalan ng tirahan pero may pangarap. Gusto kong mabigyan sila ng pagkakataon na makapag-aral at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Lahat ng ito, ate, ay dahil sa inyo." Natulala si Jovelyn. Hindi niya alam kung paano tutugon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, idinagdag ni Noel, "Kayo ang unang nagturo sa akin kung paano magtiwala, kung paano mangarap. Kung wala kayo, wala rin ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kaya gusto kong ipangalan ang proyektong ito sa inyo bilang pasasalamat." Hindi napigilang maiyak ni Jovelyn. Hinawakan niya ang kamay ni Noel at tumingin dito ng diretsyo. "Noel, napakagaling mo. Hindi ko akalaing magiging ganito kalayo ang mararating mo. Pero hindi mo kailangang pasalamatan ako ng ganito. Ang mahalaga lang, natupad mo ang mga pangarap mo." Umiling si Noel. "Hindi lang ito tungkol sa pangarap ko, ate. Tungkol ito sa pangarap ng iba. Gusto kong ipasa ang kabutihang ipinakita nyo sa akin. At ang pangalan ninyo ang gusto kong magbigay inspirasyon sa kanila." Sa likod nila, nagtipon na ang ibang staff ng kusina ng Pag-asa, tahimik na nanonood sa tagpong iyon. Ang ilan ay napapahigpit, ang iba naman ay napapailing habang pinupunasan ang kanilang mga mata. Ramdam ng lahat ang bigat at saya ng muling pagkikita ni na Jovelyn at Noel. "Salamat, Noel," sabi ni Jovelyn. Ngayon ay mas mahinahon na ang tinig. "Napakalaki ng naabot mo. At ang pangalan ko, naisip mong gamitin para makatulong pa sa iba. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan." Mumiti si Noel. "Ako dapat ang magpasalamat, ate. Dahil sa inyo, naging posible ang lahat ng ito." Sa araw na iyon, nagbukas ang bagong kabanata sa buhay ni Jovelyn at Noel. Hindi na lamang ito kwento ng pagbangon mula sa kahirapan, kundi isang kwento ng pagbibigay inspirasyon at pag-asa sa mas marami pang nangangailangan. Sa pamamagitan ng Project Jovelyn, isang simpleng karinderya ang naging simula ng pagbabago. Hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi para sa maraming buhay na natutunan kung paano muling bumangon, mangarap at magtiwala. Pagkalipas na maraming taon, nagpasya si Jovelyn na magretiro mula sa pang-araw-araw na pamamalakad ng kusina ng Pag-asa. Iniwan niya ang operasyon ng karinderya sa mga mapagkakatiwalaang staff na matagal nang kasama sa serbisyo. Sa halip na manatili sa kitchen at maghain ng pagkain, inilaan niya ang kanyang oras sa mas malawak na layunin, ang pagtuturo sa mga batang ulila at naliligaw. Alam ni Jovelyn mula sa simula na higit pa sa pagkain ang kayang ialak ng kusina ng Pag-asa. Nais niyang mag-iwan ng kaalaman, inspirasyon at mga halagang makakabuti sa mga batang walang magulang o mga tagapagturo. Tuwing umaga, makikita siya sa isang maliit na classroom sa likod ng karinderya.
Naroon ang mga batang naliligaw ng landas, mga ulila at mga batang dinala ng mga voluntaryo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang koneksyon niya sa mga bata. Sa mga simpleng kwento niya tungkol sa karinderya, sa pagtuturo niya ng basic math, o kahit sa simpleng pag-alalay sa pagsulat ng mga pangarap sa isang piraso ng papel, ramdam ni Jovelyn ang fulfillment na hindi niya naranasan sa ibang gawain. Ate Jovelyn, paano niyo po nalampasan yung hirap dati? Tanong ng isang binatilya sa kanya isang araw. Ngumiti si Jovelyn at sagot niya, minsan, hindi kailangan ng malalaking hakbang, isang kutsara lang ng kabutihan. Parang kanin at ulam, sapat na riyon para simulan ang pagbabago. Hindi lahat ng araw ay madali, pero lagi kang may pwedeng gawin kahit maliit lang. Habang abala si Jovelyn sa kanyang bagong misyon, si Noel naman ay tuluyang pumasok sa mas malaking entablado. Dahil sa kanyang karanasan, naging tagapagsalita siya para sa United Nations, tinutulungan ang mga batang biktima ng karahasan. Sa bawat talumpati niya, dala niya ang kwento ng kanyang nakaraan, ang mga trauma, ang takot at ang pag-asa. Sa bawat conference, sa bawat international gathering, laging bumabanggit si Noel ng iisang pangalan, ang ate niya sa karinderya. Ipinakita sa akin ng isang tao kung paano muling bumangon. Isang tao lang ang nagtiwala sa akin, nagpakain sa akin, at nagpaalala na may halaga pa rin ako. Madalas niyang sinasabi sa harap ng malalaking audience. Dahil sa kanya, natutunan kong maniwala ulit sa kabutihan ng mundo. Isang araw, isang grupo ng filmmakers ang lumapit kay Noel. Gustong-gusto nilang gawing dokumentaryo ang kwento nila ni Jovelyn. Sa unay nagdadalawang isip si Noel, pero kalaunan, napapayag siya dahil naisip niyang makakatulong ito upang mas maraming bata ang ma-inspire. Sa proseso ng paggawa ng dokumentaryo, muling bumalik si Noel sa karinderya, sa classroom sa likod, at sa mga dating sulok kung saan madalas siyang nakaupo noon. Sa kanilang unang on-camera reunion, hindi maritago ni Noel ang emosyon habang niyayakap si Jovelyn. Ate, akala ko hindi na kita makikita ulit ng ganito. Tumulo ang luha ni Jovelyn habang sinasagot siya. Ako rin, Noel, pero alam ko mula noon babalik ka. Ang dokumentaryo ay naging malaking tagumpay. Umabot ito sa bawat tahanan sa bayan ng Tanglaw at sa mga karatig probinsya. Maraming tao ang napaluha habang pinapanood ang kanilang kwento. Kung paano isang simpleng waitress ang nagligtas ng isang batang biktima ng karahasan. At kung paano naging simbolo ng pag-asa ang kanilang karinderya. Napuno ng papuri at pasasalamat ang kusina ng pag-asa. Dumagsa ang mga donasyon at higit pa riyan, mas maraming bata ang lumapit sa kanila para humingi ng tulong at gabay. Isang hapon, matapos ang lahat ng interviews at film screenings, napagpasyahan ni Jovelyn at Noel na kumain sa kanilang paboritong mesa sa karinderya. Hindi ito ang pinakamalaking mesa, pero ito ang may pinakamaraming alaala. Sa gitna ng manangiti at tawanan, nagsalita si Noel. Ate, kahit ilang taon na ang lumipas, dito pa rin ako natutuwa. Simpleng sinigang lang, pero damang-dama ko ang kabutihan. Tumawa si Jovelyn na parang hindi tumanda ng isang dekada. O ano pa ang hahanapin mo? May sinigang ka, may kwento at may magagandang alaala. Habang sila'y kumakain, napansin ni Noel ang isang bagong detalye sa dingding sa likod nila. Isang inskripsyon ang nakalagay, malapit sa larawang nafa-frame na nagpapakita sa kanilang dalawa noong mga unang araw sa karinderya. Ang nakasulat ay simple, ngunit tumatago sa puso. Minsan, isang kutsara ng kabutihan ang sapat para baguhin ang isang buhay. Napangiti si Noel. Totoo nga, ate, hindi kailangan ng maraming salita. Ang isang maliit na gawa ng kabutihan, kaya palang magbago ng buong mundo. Yan ang lagi kong pinaniniwalaan, Noel, sagot ni Jovelyn. Basta't may makakain tayo at maipapamahagi sa iba, hindi mawawala ang pag-asa.